Praise the Lord! Ayan. Handa ka na ba? Handa ka na ba magbago? Maraming mga paraan ang Panginoon para tayo ay magbago. Tama ba? Maraming beses ay kinakausap tayo ng Panginoon. At nagbabago tayo. Subalit, maraming beses din, pinapadaan tayo ng Panginoon sa mga bagay na kung saan mapepuwersa tayo magbago. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang hintayin yon. Hindi dapat natin hinihintay yon. Ayan. Alam nyo, isa sa tinitingnan ng sanglibutan pagdating sa tinatawag na pagiging Kristiyano ay ang magiging matuwid. Righteousness, kung tawagin. Matuwid ka ba? Ibig sabihin, wala ka bang kasalanan? Yun ang katanungan, malalim na katanungan at inaabangan ng sanlibutan ang kasagutan. Bakit ganoon? Bakit inaabangan nila? Kasi nga, sabi nila, pag ikaw ay Kristiyano na, hindi ka na nagkakasala. Or, mabait ka na. Or, hindi ka na nakikipag-away. Maraming mga sinasabi sila eh. Yun ba talaga yun? Yun ang katanungan. That's the question we're in. Kapag ka ba ako ay matuwid, ano ngayon sa'yo? Ang sabi nung isa, sabi niya, alam mo, kapag ikaw ay matuwid, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Teka muna. Hindi yon. Ang ating pag-uusapan ngayon ay yung tinatawag na katuwiran. When righteousness cannot be earned. Yan. Kapag daw ang pagiging matuwid ay hindi mo kayang kunin. Kaya mo bang maging matuwid sa isang araw? Walang kasalanan sa isang araw. Malamang hindi. Alam mo kung bakit hindi? Ang hirap gawin yon, Pastor. Bakit? Kasi napapagod ako. Yun pa lang eh. Di ba? Tanungin niyo yung mga magulang niyo, pagka napagod, ano nga ginagawa ni mami pagka napapagod? Gagalit. Kayo nagsabi nun ha? Hindi ako. Di ba? Napapagod kasi. Yung iba, kaya nagagalit kasi nagugutom. Di ba? May pagkain na ba? Bakit wala pang pagkain? Gutom na ako. Di ba? Yung iba naman, maraming kailangan o yung iniisip niyang meron siyang kailangan. Kaya nga, kapag ka sinabi mong kaya mong maging matuwid kahit sa isang araw, parang teka muna. Dahil ang pagiging matuwid sa isip, sa salita, at sa gawa. Kasama ang isip. Hindi lang salita, hindi lang gawa. Pagka nakakita ka ng pangit, magsasalita ka. Kasalanan na naman, di ba? Pagka naisip mo yung ganito, nakarinig ka ng ganito, mag-iisip ka. At pag nag-isip ka, nagkasala ka na naman. So, paano yun? Araw-araw tayong nagkakasala. Pero, gaya ng pinag-usapan natin last week, hindi mo pwedeng ikumpara ang sarili mo. Hindi mo kayang i-compare, hindi mo pwedeng i-compare ang sarili mo doon sa taong yon. Mas mabuti ako sa kanya. At least hindi ako ganito, hindi ako ganyan. Hindi ganon, sabi ni Apostle Paul. Ngayon, pupuntahan natin yung karugtong ng kabanata na yon. Dito sa Romans chapter 3 verses 21 to 31. Dahil dito, makikita natin, what is the main idea? We cannot earn righteousness through our work. Hindi natin kayang
kunin ang tinatawag na pagiging matuwid sa pamamagitan lamang ng ginagawa natin. Sabihin mo sa katabi mo, edi wow. Ikaw na, di ba? Ikaw na. Because God gives righteousness freely. Teka muna, ano daw? Binibigay ng Panginoon ang pagiging matuwid sa'yo. Malayang malaya, binigay sa'yo, iginawad sa'yo. Alam niyo yung ginawad? Sino dito ang honor student? Taas ang kamay. Siyempre, lahat kayo honor student, di ba? Sino dito yung tunay na honor student? sino dito yung totoong honor student? Di ba binigyan ka ng award? Di ba? Ibinigay lang sa'yo. Ang nakakatawa nun, yung ibinigay sa'yo na hindi ka naman talaga matalino. Di ba? Mabigat yun, di ba? So, we cannot earn righteousness. God gives righteousness freely through faith in Jesus. Now, in Romans chapter 3, verse 21, nagsimula siya sa ganito. But now. Sabi mo nga, but now. Subalit ngayon. Kanta yun, but now. But now. Sabi diyan, Paul has spent the previous chapter, yung pinag-usapan na natin. Naalala niyo yung pinag-usapan natin tungkol sa kasalanan? Ang daming kasalanan nun, ano? Di ba? At I think that was 3 weeks ago. Ang daming kasalanan nun. Siguro kung nandito ka at makasalanan ka, ayaw mo nang bumalik dito kasi parang inuusig ka habang nagsasalita si pastor. Kaya nga, in-invite ko kayo. Every week pumunta kayo dahil paganda tong pag-uusapan natin. Sabi, but now, yung 3 chapter na nakalipas, yun ay tungkol sa pag-uusig ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, mapagmahal ng Panginoon, pwede na. It is not a license for doing bad. It is not a license for sinning. Because God loves us so much, okay lang magkasala. Okay ba talaga? No! Sabi, but now. Anong sinasabi dyan? Apart from the law, the righteousness of God has been revealed, being witnessed by the law and the prophets. Ang sinasabi dyan is that doon sa hindi kasama ang batas, ibinigay niya yung ibang paraan. At ang ibang paraan dahil wala ka na wala na tayong pag-asa. Walang pag-asa ang tao. Lahat ay nagkasala. Hindi natin kaya yung perfection. Perfect ka ba? Sino din yung perfect? Wala, di ba? Kahit na pangalan mo ay perfecto, hindi ka perfect. Bibigyan ko kayo ng idea. Kung ang pagpasok sa langit ay para doon sa pinakamataas, na tatalon ka, pero dapat mahawakan mo yung buwan. Kinailangan pag tumalon ka, mahawakan mo yung buwan, at ikaw ngayon ay maliligtas. Sino kaya makakagawa nun? Kahit ikaw pa ang pinakamataas tumalon, hindi mo mahahawakan ng buwan. Kaya, ang Panginoon mismo ang bumaba. At ibinigay yung tinatawag na pagiging matuwid mo. God gave you righteousness. Binigay sa'yo yung pagiging matuwid upang sa ganun, huwag mo nang alalahanin masyado, anak, sabi. Huwag mo nang alalahanin masyado, anak, na yung pagpunta mo sa langit, dahil nakabase dito sa kasalanan mo, pinatawad na kita. Ang bigat nun. Sino nagpatawad? Si Jesus. Bakit ka pinatawad? Mahal ka niya. Di ba? Napakasimple lang, pero maraming sa tinatawag na sanlibutan, hindi nakakaalam nun. Hindi nila alam yon. Bakit? Hindi nila alam
na ang pagiging matuwid ibinigay ng Panginoon. So, tandaan natin, sa Romans 3:23, sabi dito, punta muna tayo sa 3:23. Sabi doon, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanong, if we cannot earn righteousness, how can we become righteous before God? Sabi, lahat daw tayo ay matuwid. Hindi, lahat tayo ay nagkasala. Anong kasalanan mo kanina? Huwag mo nang sabihin. Lahat tayo. Walang matuwid. Ayon dyan. Sabi, for all have sinned and fall short. Sabi mo sa katabi mo, sinukat ka. Ngunit kulang. Short di ba? Short. Sinukat ka, pero kulang. Merong isang gang. Yung gang na yon, may alaga siyang mga bata, yung pinagpalimos niya lahat. Nung bumalik sa kanya, napanood ko lang to Nung bumalik sa kanya, isa ng daming binigay. Yung isa, kulang. Bakit kulang? Kasi po nagutom ako Nagutom ako ganun ba? O sige, putulin na yung paa niyan. Teka muna. Kulang. Fall short. Nagkulang tayo para saan? Sa glory ng Diyos. We fall short. Every time that we go through these verses, simula nung Romans chapter 1 hanggang Romans chapter 3, makikita natin na tayo nga ay nagkulang. Nagkulang tayo. So, dahil kulang tayo, ito yung sinasabi niya, righteousness cannot be earned. Hindi mo kayang pagtrabahuhan. Hindi mo kayang magiging matuwid sa Panginoon dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya mong bayaran ng kasalanan mo? Kamatayan ang bayad. Kamatayan ang bayad. Isipin mo yan. Teka muna. Nag-isip lang ako ng masama, kamatayan ng ang bayad. Yes, isa lang ang bayad. Ano yung bayad? Kamatayan. Yun lang ang Yun lang ang bayad. Wala nang iba. Hindi tinatanggap ang anumang pangbayad. Kahit na ikaw pa mayaman, bibigay mo lahat ng kayamanan mo, hindi tatanggapin. So, dahil doon, dito sa Romans 3:21 to 22, doon tayo sa verse 22. Look. But it is the righteousness of God. Kanino raw galing? Kay God. Through faith in Jesus Christ. Kanino raw galing? Kay God sa pamamagitan ng ng pananampalataya, paniniwala, pagtanggap, pag-surrender. Yan ang ibig sabihin. Faith ay kasama dyan yung pagtitiwala. Pagtitiwala mo kanino? Kay Jesus Christ. Nagtitiwala ka ba kay Jesus Christ? Kung nagtitiwala ka kay Jesus Christ, ang pagiging matuwid ay binigay sa'yo. Tinatakan ka ng Diyos na ikaw ay isang matuwid. Hindi nakikita ang iyong kasalanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo, sabihin ko sa inyo, nung narinig ko to unang beses, that was decades back. Hindi ako makapaniwala.
Nung gabi, inaral ko ng inaral. Yun at yun pa rin ang sinasabi. Sabi ko kay Lord, Lord, bakit hindi tinuro sa akin to? Bakit ngayon ko lang nalaman to? Kasi ayaw ituro ng tao dahil mawawalan ng kontrol ang tao sa tao. Ang sabi dito, sa pamamagitan ni Kristo Jesus. For all those who, ano yung believe? Naniniwala. Sabi, for there is no distinction, verse 23, sabi doon, binasa na rin natin itong verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ito yung masasabi ko. Kung sa tingin mo, dahil sa performance mo, gumagawa ako ng mabuti, nagbibigay ako sa mga mahihirap, nagpapatayo ako ng mga daan, pinibigyan ko yung mga nangangailangan, hindi ako nagnanakaw, lahat yon baliwala. Baliwala lahat yon. Kung wala si Jesus sa'yo. So stop trusting in your performance and start trusting in Christ Jesus. Can you imagine? Bakit ganito? Kasi nga si Jesus ay naipako sa krus. Walang kwenta yung pagkapako ni Jesus kung ikaw rin lang naman ay gagawa ng paraan para sa iyong kaligtasan. Baliwala. Sabi mo sa katabi mo, baliwala. Para saan yung paggawa ko na mabuti? Yun ay bunga ng kaligtasan na nakuha mo. Bunga yun. Ibig sabihin, gumagawa ako ng mabuti dahil ligtas na ako. Gumagawa ako ng mabuti dahil nasa sa akin si Kristo Jesus. Gumagawa ako ng mabuti. Ako ay hindi nang babatok dahil doon ako kay Lord. Di ba? Masyadong violento yung iba sa inyo. So, tandaan natin to. Now, righteousness is received by faith. Ano raw? Ang pagiging matuwid ay natatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. In verse 22 to 24, sabi, being justified, sabi doon, sige, ilagay natin 24. 24, being justified as a what? Regalo. Nakatanggap ka ba ng regalo? Ang regalo, ang regalo ay hindi mo deserve. Yeah. Kung bibigyan ka ng regalo at sinabi, alam mo anak, kasi mabait ka, kaya bibigyan ka na ng regalo. Sabihin mo, alam mo po, hindi po regalo yon. Ang tawag doon ay price. Di ba? Price. Ano yung regalo? Ang regalo, yung hindi ko deserve. Hindi ko pinaghirapan, wala akong ginawa. Dahil lang sa kagustuhan na nagbibigay sa akin, yun ang regalo. So, hindi mo deserve. Kasi pagka sinabi mong, deserve ko yan, hindi regalo yon. Alam mo kung ano yon? Price. Ang tawag doon sa Bible, wages. Alam niyo yung wages? Kabayaran. Dahil gumawa ka ng mabuti, babayaran kita. Gusto mo ba yon? Hindi. Anong ibig sabihin nito? You are being justified as a gift. Regalo, ibig sabihin, hindi mo pinaghirapan ang langit, hindi mo pinaghirapan ang buhay mo, hindi mo kahit anong ginawa mo, tinanggap ka ni Lord. By His what? Grace. Grace is biyaya. Unmerited favor. Ibig sabihin ng biyayang ito, hindi mo deserve pero binigay sa'yo. Palakpakan ulit natin ang Panginoon.
Sabihin mo ulit sa katabi mo, hindi na kulang. Kanina, sinukat ka, ngunit kulang. Ngayon, hindi na kulang. Sobra-sobra. Bakit? May nagbayad. Sabi dito, itunuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos. Alam niyo yung tubos? Alam niyo yung tubos? Ha? Alam niyo yung tubos? Ganito yung tubos. Kailangan ko ng pera, meron na kong isang cellphone. Pumunta ako doon, alam niyo yung pawn shop? Yung pawn shop. Isinangla ko yung cellphone ko. Tinignan nung tao sa pawn shop. Ganda nito O sige, titignan ko muna kung magkano to. Sabi niya, o sige, pwede kitang bigyan ng 1,500. Okay. Pero, kailangan mo itong tubusin sa isang buwan. Sa loob ng isang buwan. Ngayon, kukunin niya yung cellphone, bibigyan ka ng 1,500. Kanya ba yon? Hindi sa kanya yon. Sa'yo pa rin yon, pero hanggat hindi mo binabalik yung 1,500 niya, anong gagawin niya? Sa kanya muna yon. Pero pag hindi mo binalik ng tamang oras, anong mangyayari doon? Mareremata yun. Hindi na sa'yo yon, sa kanya na yon. So, eto yon. Tayo ay tinubos ng Panginoon. Kasi, sa kasalanan natin, ang nagmamay-ari sa atin ay ang dyablo. Pagmamay-ari tayo ng dyablo, ang kaaway ang nagmamay-ari sa atin pag tayo ay nagkakasala. Nakakatakot ba? Yes. Pero dahil sa kanyang kabutihan, tayo ay tinubos. Ito ay regalo. Maliwanag ba? Maliwanag. Maliwanag ito. Alam nyo, kapag iniisip ko yung tinatawag na pananampalataya, iniisip ko ay tayo ay ginawang matuwid ng Panginoon. Unang-una, dahil sa biyaya niya, ang kanyang biyaya ay nangyari sa buhay natin dahil sa pananampalataya natin. So, ibinigay sa'yo. Ibinigay sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, ibinigay sa'yo. Hindi ka siningil, ibinigay sa'yo. Kasi bayad na. Sabi mo, bayad na. Okay. Now, you are declared righteous because Jesus paid for our sin and give us His righteousness. Our words cannot save us. Christ's work save us. Our works cannot save us, I should say. But Christ's work save us. Now, number 3. Righteousness cost Jesus His life. Ano daw? Ang pagiging matuwid ng tao, merong tinatawag na kabayaran. Libre ba? Yes, libre sa'yo. Pero may nagbayad. Parang yung pagka pinapakain, pagka in-invite ka ni Kagawad Botchoy, kain tayo. Kain tayo! Sino nang pinakain ni Kagawad Botchoy? Okay. Nagbayad kayo? Magbayad kayo mamaya. Kaya in-invite ka? Anong ginawa niya? Pinakain ka. Hindi ka nagbayad. Libre. Pero, may nagbayad. Sino nagbayad? Si Kagawad. Di ba? Ganon din itong tinatawag na pagiging matuwid. Ito rin, ganon din yung tinatawag na ikaw ay saved
by grace. May nagbayad. Sino nagbayad? Si Jesus. Anong pambayad niya? Ang kanyang buhay. Bakit ganon? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang bayad buhay, di ba? So, our salvation is free, but it was extremely costly to Christ. Verse 25. Whom God displayed publicly as propitiation. Yan, maganda yung word na to. Ano yung propitiation? Ang propitiation ay pampalubag loob. Pampalubag loob in His blood through faith. Di ba? Kasi ganito yon. Galit ang Panginoon saan? Sa kasalanan. Tama ba? Kung gumagawa ka ng kasalanan, galit ang Panginoon sa kasalanan. Para maibsan ang kasalanan niya, kailangan ng pampalubag loob. Kailangan merong magbayad. Hindi mo kayang bayaran. Hindi mo kayang bayaran. Hindi rin kayang bayaran. Lalo na si pastor, hindi ko kayang bayaran kasalanan mo. Di ba? Kaya ang kanyang anak, ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus, nagkatawang tao dahil kailangan ng dugo. Siya ay namatay, inilibing, at nabuhay muli. At kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibig bang sabihin nito? Ang ibig bang sabihin nito? Merong tinatawag na katarungan doon sa pinambayad. Na-satisfy? Yes! Yung katarungan ng Diyos, merong nagbayad eh. Parang yung may-ari ng restaurant kung saan kayo hiniyaya ni Kagawad. Anong nangyari? Sabihin, hindi kay Kagawad to, anong gagawin ng may-ari? Teka muna, bayaran mo to, di ba? Pero may nagbayad, kaya wala na siya kung libre ka o hindi. Basta sa kanya, merong nagbayad. So, this was demonstrated His righteousness because in God's merciful restraint, He let the sins previously committed go unpunished. Merong tinatawag na kabayaran. May kabayaran. Hindi pwedeng walang magbayad dahil yun ay sa batas. Ganun kabuti ang Panginoon. Kung walang nagbayad, patay. Bawat isa sa atin, alam mo gagawin natin? Kanya-kanya tayo. Gawa tayo ng paraan, baka sakaling ang Diyos ay maawa sa atin. Kahit anong panalangin, ang batas ay dapat masatisfy. Ang sarap ng passage na ito. Alam niyo kung bakit maganda to? Dahil alam mo, paglabas mo dito, ikaw ay ligtas na. Masayang-masaya ka. Salamat, O Diyos. Sapagkat nung unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang naggawa ng mga tao. He took what we deserve so that we could receive what we could never earn. Kinuha niya yung hindi niya deserve upang sa ganon makamit natin ang hindi natin kayang naisin o kunin. Righteousness leaves no room for boasting. Hindi ka pwedeng magmayabang. Hindi mo pwedeng ipagmayabang na magaling ka.
matalino ka, maganda ka, pogi ka, mayaman ka. Wala lahat yon. Verse 27. Where then is boasting? Nasaan daw yung pagmamayabang? It has been excluded. By what kind of law? Of works? No! But by a law of faith. For we maintain that a person is justified by faith apart from works of the law. Or is God the God of saan na ba yun? Is God, pakibalik doon sa ano? Is God, sabi doon, for we maintain that a person, nawawala. Dito tayo. That a person is justified by law apart from the works of the law. So, ang ibig sabihin nito, walang puwang ang pagmamayabang ng tao. Nasaan daw ang pagmamayabang? Wala. Why? Because salvation is not based on your works. Ganito kasi yun. Gusto niyo ng kwento? Ganito yun. Halimbawa, magkakasama tayo. Alam niyo, makasalanan ako. Tapos kayong lahat, kayo lahat ay matitino. Ayan. So, nagkita-kita tayo sa langit. Kayo, deserve yung pumunta sa langit dahil matitino kayo. Kuno. Nakita niyo ko doon. Ano sasabihin niyo? Teka muna. Bakit ka nandito? Di ba ano ka? Masama ka? Nasabihin ko sa inyo, iba ako nagmayabang pa. Nang walang sino man ang magyayabang sa harapan ng Panginoon. O saan ka pa? Sino magyayabang sa harapan ng Panginoon? Wala. Kahit ikaw pa ang nagpatayo ng lahat ng mga monumento dito sa lupa, hindi mo kayang ipagmayabang yon kay Lord. Dahil nakapasok ka sa kaharian ng Diyos sa mamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Gusto niyo ng good news? Ito yung good news. Ito yung good news. Righteousness is available to everyone. Hindi na kulang. Available Di ba? Available. Available yung pambayad, di ba? So, in verse 29, or is it God, the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also, since indeed, God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith is one. Ang ibig sabihin nito ay ang pagiging matuwid ay available. Kaya, nagtataka ako sa inyo. Alam mo pinagtatakahan ko? Alam nyo ito, pero hindi nyo pinamamalita sa mga kakilala ninyo. Hindi naman ako pinapakinggan nun hindi ka talaga papakinggan doon, pero pag nagbago ang buhay mo. Di ba? Bakit kaya ganito to? Dati masama to So, Paul reminds us that God is not only the God of Jews, He is also the God of the Gentiles. There is one God and one way of salvation. Faith in Jesus Christ. Saan daw? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Diyos, kay Hesus Kristo. Kaya nga, ipamalita mo, alam mo, available. Anong available? Available ang kaligtasan ni Lord. Hindi, pupunta pa rin ako sa sa tuwing ganito, pupunta ako dyan. Hindi nga, available nga. Bakit ka ba nagpupumilit? Kasi baka maawa sa akin si Lord. Hindi nga, available nga Sabi mo sa katabi mo, available nga Tigas ng ulo Ibig sabihin nito, si Jesus lamang sapat na. Sapat ba si Jesus? Yes. Yes. This should shape the mission of the church. Ang mission natin,
ipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus na nagsasabing kaya ibibigay sa iyo, ang kaligtasan na walang hinihinging kapalit. Lastly, receiving righteousness changes how we live. In verse 31, sabi, do we then nullify the law through faith? Far from it. On the contrary, we establish the law. Ang ibig sabihin nito, nagbabago ang ating buhay kapag tayo ay nakakatiyak na ang buhay natin dito sa lupa ay temporary lamang at ito ay magkakaroon ng continuation sa susunod na buhay. Sabi mo, continuation? Ibig mo sabihin, Pastor, continuation ng kakulitan natin. Basta mabuting kakulitan, okay lang. Huwag yung masasamang kakulitan. Ibig mo sabihin, Pastor, masaya tayo doon. Walang sakit doon. Malakas tayo. Lahat. So, grace does not give us permission to live in sin. Instead, grace changes our motivation. Tayo ay nabubuhay ng maayos. Tayo ay magbibigay. Tayo ay magmamahal. Tayo ay tatanggap. Tayo ay magkakaroon ng pag-ibig sa bawat isa. Tayo ay magkakaroon ng tinatawag na forgiveness sa bawat isa. You see, Romans chapter 3 verses 21 to 31 give us powerful truth. When righteousness cannot be earned, grace must be received. Dapat kung hindi natin makuha yung pagiging matuwid, alam mo, kailangan natin ang biyaya ng Diyos na ibinibigay niya at ang trabaho natin ay tanggapin ito. So, may tanong dito. Ito, 5 minutes lang ito. Mabilis lang ito. Kaya para lang to sa... Kung meron kang katabi, siya yung tanungin mo. Mag-usap kayong dalawa. Usapin yung bawat isa. Ito yung tanong. What am I trusting in for my righteousness? Ano daw? Ano sa Tagalog to? Saan ako? Ayan. Saan ako nagtitiwala para sa aking pagiging matuwid? Nagtitiwala ba ako sa sarili kong gawa? Nagtitiwala ba ako sa mga bagay na meron ako o nagtitiwala ako sa Diyos? At bakit? Yun ang ibig sabihin nito. 5 minutes and then we will have our giving.